May bagong issue at araw makisawsaw gamit ang Minecraft documentary. By the way, sariling opinion ko na to. Pwede kayo magbigay ng opinion nyo sa baba or sa comment section and kayo na bahala. So, nag-post si Stefano ng kanyang statement about mga copycats kasi masyado na siyang sumisikat at nagkakaroon na ng blueprint ang kanyang mga content. At ang sabi niya dito, I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it, but they started doing frequently. I believe everyone has their own potential, and I rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other creators' creative process. Medyo nag-loading ako dun, ano. Actually, nasa side ako ni Ed Stefano dito. Like, maganda yung sinabi niya. Wala siyang sinabing masama. And actually, nagustuhan ko din yung sinabi niya. Pero kasi, yung mga nagbabasa ng comment na to, it take it negatively instead of positive way. At ayun nga, nag-live si Boss Toyo kahapon din ata by saying na ano ba yan, parang naka-copyright ba yung content mo, Stefano? Something like that. Pero kayo, panoorin nyo na lang. And galit na galit si Boss Toyo kasi may natamaan na isang bata, it's Ria Vlog and umiyak yung bata kasi yung tatay sinabihan na nagagalit daw si Stefano. Hindi naman nagagalit si Stefano. And si Boss Toyo, galit na galit dun sa live kasi nababash daw yung bata, which is very understandable naman, hindi naman deserve ng bata na mabash. At saring-saring content creator, including me, nakikisawsaw na rin dito sa sa issue na to, and I just want to share my own opinion and tulad niya nasabi ko, pwede niyo akong husgahan sa opinion ko and para may matutunan tayo dito. Nanood ako ng mga saring mga content creator para i-share ang kanilang mga opinion about dito. And isa sa na nakita ko, medyo hindi ako nag-agree is yung kay Makagago kasi feel ko, alam mo yun, yung style kasi ni Makagago, documentary and parang nangaasar siya tapos babanat siya na maganda sa dulo. Which is very okay, kasi nakakatawa naman talaga si Makagago tuwing babanat siya sa umpisa. Then sa gitna, magbibigay siya ng sarili niyang comment. Ay by dulo, magbibigay siya ng payo. That's actually pretty good. Pero may mga ilan na disagree ako sa mga sinabi niya. And that's the good part of being, having an argument. Kasi may dalawang side doon and both side is may parehas may matututunan. So let's start it, I guess. So before I started, gusto ko lang basahin sa inyo ano ba ang meaning ng homage. So, ibig sabihin ng homage is a public expression of great respect and honor or tribute. So bakit ko nga ba to sinasabi, yung salitang homage? So, basically, may kanta kasi na pamagat, homage. And sinasabi niya doon na lahat ng idea na meron sa kanta ay nagawa na. Ibig sabihin, artist inspired by other artists. Tama ba yun? Nagme-make sense ba? Basta, parang sinasabi nun na kung na-inspire ako sa isang tao, pwede rin ako maka-inspire sa iba. Something like that. And lahat naman tayo, sa tulad yan sabi ni Stefano, ay may own creativity tayo na mas gusto niyang makita yung mga na-inspired niya na tao to create something new. Hindi lang ginaya yung blueprint ng pagiging content creator. Doon naman ako nag-agree kay Stefano. At dahil nga nag-post siya ng ganun at may natamaan na isang content creator na talagang blueprint yung paggawa ng content, which is yung bata na si Ria Vlog, nakakakuha siya ng madaming endorsement and that's good for her, kasi she trying to survive, like yung mga magulang niya maybe trying to survive sa buhay nila, and it's survival. What I mean is every single content creator have idea. And having the idea, syempre, may inspiration. Na-inspired sila, kaya nila ginawa yun. Do you want some example? Ewan ko if napansin nyo to, pero si Stefano having no emotion sa mga video niya, and same siya kay Davey504, na hindi man lang ngumingit sa mga video, and very emotionless si Davey504 pagdating sa mga content niya. And same din kay Estefano. Ewan ko kung napansin nyo yun.
At saka naman ano, yung kay Maagago naman is parang same style sila ni Ray William Johnson. And syempre naman ano, si Boss Toyo Production, which is yung Pinoy Pawn Star, eh syempre inspired siya sa Pawn Star dun sa ibang bansa, 'di ba? What I am saying, yung mga content na nagawa natin ngayon or nagagawa natin ngayon is pwede siya kasing maka-inspire sa ibang tao at maging future content creator. So it just too much to handle na madaming pwedeng gawin sa internet to the point dapat kang maging unique, dapat kang maging the one. And then kapag nahanap mo yung niche ng mga content creator na nagustuhan mo at nagustuhan ng mga tao, probably yung mga taong nagustuhan yung content mo is may inspire sa gawa mong content and so on. Ako personally, nai-inspired ako na gumawa ng mga Minecraft content video kasi I've been watching Unstable SMP. I even started my own realm and I start streaming, Pero hanggang dun lang ako kasi I'm being LARPing too much. Okay? Tama naman yung both side, pero si Boss Toyo kasi is parang nagalit. Guys, always remember, when emotion is high, intelligence is low. Galit si Boss Toyo dun sa live at medyo yung yung emotion niya mataas. So, syempre, nakapagsabi siya ng mga masasakit na salita sa mga viewers niya. Which is yung mga viewers niya, syempre, hindi nagustuhan. And I understand Boss Toyo, pinoprotect lang naman niya yung bata doon. And doon naman sa bata, wala namang kasalanan yung bata. Like, she's just making a living sa ganung edad. And actually, nakaka-proud na yun kasi in that very young age, kumikita na siya ng pera na malaki. You know that. And yung mga magulang naman is, syempre, it's a money. So, grab the chance. And kay Stefano naman, wala naman siyang binanggit na pangalan dito. It applied to all creators. And if natamaan yung Syria Vlogs, that's actually a good sign kasi syempre, hindi naman habang buhay is parang may blueprint. Syempre, need din ng evolution yung pagiging content creator. I think that's enough. I'm LARPing too much. So, if you guys enjoy this too much yapping about me, I am a small YouTuber. Like I don't even have 100 subscribers. I don't even have 50 subscribers. So, guys, help me out and please subscribe, guys. And yeah, thank you for LARPing this video.